Hello guys, ito po ang Hello TV na bibigay ng bagong kwento sa inyo. Sa 3 araw namin sa aming camping sa Selkirk, isa sa mga ginawa ko ang ikutin ang buong lugar ng campground, mapagmasdan ang ganda ng ilog at makita ang naglalakihang lumang barko. Nagamit noon nung wala pang gasolina at pinapagana lamang ng steam, kaya tara na. Ayan mga lods, ikutin natin ang ganda ng Selkirk Campground dito sa Manitoba, Canada. Ito'y pasyalan ng mga pamilya, kaibigan at kabarkada. Dahil dito sa Canada pag summer at lalo na long weekend, ang mga Pinoy ay sinasamantala ang pagkakataon para makapag-enjoy at makapag-relax dahil maikli lang ang summer. 6 hanggang 7 buwan lang ito nangyayari sa loob ng isang taon, pagkatapos nito ay winter na at talagang nasa loob ka lang ng bahay pagka-uwi mo sa trabaho. Kumbaga no time to enjoy talaga. Sa mga ganitong kaparaanan ng aming ginagawa na pagsasaya ng panandalian, ay sa likod nito may nakatagong hindi alintana ang hirap at bigat ng nararanasan, dugot pawis na puhunan para mapasaya lang ang pamilya at para mayroong maibigay sa kanila. Dagdag pa dyan sa mga nangungutang na akala nila namumulot lang ng dolyar dito, ay naku. Mentally tortured talaga, tama na nga ang drama. At tuloy pa rin tayo sa pagbibisikleta, ay aliwin ang sarili sa nakakamanghang tanawin sa paligid ng Selkirk Park. Matapos naming marating ang lumang daungan ng barko, ay agad kami nagtungo sa Marine Museum ng Selkirk sa kinaroroonan ng mga lumang barko. Mula daw kasi magkaroon ng mga tulay at kalsada sa lugar na yaon, ay unti-unti nang humina ang transportation sa paggamit ng barko, hanggang sa tuluyan na nila itong itinigil. Nang amin nang maikot at mapagmasdan ng malapitan ang lumang barko, ay agad naman naming tinungo ang ibang daan pauwi kung saan may madadaanan kang munting masukal na gubat na. Bago namin tinungo ang lugar na yon ay amin munang dinaanan ang skateboard area kung saan nababagay sa mga anak nyo na athletic, lalo na sa skateboarding, at ito talaga ay ikakatuwa nila dahil lalo nilang ma-enjoy ang pamamasyal at pagka-camping. Pagkatapos niyan ay tinungo na namin yung munting masukal na gubat na kung iisipin ay pwede pagtaguan ng wild animals katulad ng bear, wolf, deer at iba pa. Kami muna ay tumigil sandali at pagmasdan ang ilog at paligid nito. Animoy parang nasa Pilipinas ka lang. Pagkatapos nun ay nagpasya na kami bumalik sa campsite. Dahil sa masukal na daan ay di maalis sa isip ko na baka may biglang sumulpot na wild animals, at sana wag naman yung mga fox na madalas napapanood ko sa TV na kumakain ng laman ng kapwa nila hayop. At habang binabaybay namin yung lugar pabalik ng aming bisikleta papunta doon sa aming campsite, sa di inaasahang pagkakataon, ay mayroon kaming nasilayan na 2 deer o usa na halos sing taas na ng baka sa laki. At nang kami ay magpatuloy na sa aming pagbibisikleta patungo sa kinaroroonan ng deer, ay agad naman silang nag-aalisan. Nakakamangha na makakita ng ganon. Kung sa Pilipinas pa yan, nasa isip agad ng tao masarap gawing tapayan. Pero sa ngayon halos wala nang makikitang usa sa Pinas. Siguro sa Palawan at ibang parte ng Mindanao na lang makakakita ng deer, dahil sa mga puno na pinagpuputol sa matagal na panahon. At kami ay pabalik na ng aming campsite, at medyo malayo-layo na rin ang aming napuntahan. Sa pagbibisikleta talagang maaaliw ka dito sa katulad ng ganitong lugar na minsan mo lang magagawa pag summer, dahil pag winter ay hindi mo na magagawa dahil madulas ang kalsada. At dahil sa mga yelo na tumigas na nagsasanhi ng pagiging madulas ng kalsada, at kami ay malapit na sa aming campsite at oras na ng pagliligpit at uwian na pagkatapos ng 3 araw. At narito na nga kami at nakapagligpit na ang aming mga kasamahan. At bago muna ang pagliligpit ay napansin ko yung isang gulong ng sasakyan na medyo flat, at agad naming nilagyan ng hangin at para smooth ang takbo dahil mahigit 2 hours pa biyahe namin mula Selkirk to Nepawa. Nang matapos na nga lagyan ng hangin ang gulong ay sinimulan na naming magligpit ng gamit. Ayan na nga oras na ng uwian. Pagkatapos mailigpit ang mga gamit namin, ay sumunod naman ang pagkalas ng mga tig-isang gulong ng bike namin para ito mapagkasya ng ayos sa loob ng sasakyan, at handa na nga ang lahat para lumarga. Kahit sa maikling panahon ng pamamasyal ay naiibsan namin ang lungkot ng pangungulila ng aming pamilya. Nagpakalayo-layo para lang sa magandang buhay na hanap na sa konting panahon na lamang ay amin na rin silang makakasama. Hanggang dito na lamang po, at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa aking Facebook page, Hello TV. Hanggang sa muli, paalam.